Magandang gabi po sa bawat isa, sa ating ka-churchmate, sa lahat po ng sumusuporta at nakikisama sa atin sa ating online Bible study. Muli po, magandang gabi po sa inyo. Ako muli si Brother Glenn, na atasan para mag-lead ng Bible study natin for tonight, Friday. Bali May na po ngayon, mga kapatid. Nakalipas na po ang ating Holy Week. So, alam po natin marami tayong natutunan ng Holy Week. Marami tayong natutunan ng mga preaching prior doon sa church about kay Jesus. At ngayon po bali, mag-start po tayo ng bagong series natin na tama-tama po na kung after po ng Holy Week, ito po yung nararapat na kasunod niya or pwede natin pag-aralan para sa mga susunod na mga Bible study po. Sundan po natin yung pag-aaral natin nito. Bago po tayo magsimula, ako po ay humingi sa inyo ng oras at i-ready po natin mga sarili para pakinggan ang salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muli ako sa ating panalangin. Lord, salamat po sa oras na to, sa gabi na to, kami ay nagkasama-sama. Ako po na yung gagamitin, gabayan niyo po ako. Nawa yung salita lamang ang aking mabigkas, ma-share, Lord, sa amin, Lord. Aming pag-aaral ngayong gabi. Gamitin niyo po ako. Yung salita po ang mapahayag sa gabi na to. Lord, tulungan niyo din po kami na aming maintindihan ang iyong mga salita. Ito po ay tumimo sa aming puso. Muli po, maraming salamat. Just let me pray. Amen. Yun. Muli, kamusta po kayo? Siguro po, nung mga nakaraang mga araw na maaaring meron tayong mga problema, kasakit, karamdaman, pero alam ko po, by the grace of God, tayo po'y muli malakas at masaya. At ready po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya alam ko, ngayon hindi po aksidente na napapanood yung video na to or nanonood kayo ng live stream. Dahil alam ko, nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin at ngayon po yung oras na to para kausapin nyo rin po yung Panginoon at ito po yung time para mag-reflect tayo sa kanyang mga salita. Gaya po ng sabi ko sa inyo, magkakaroon po tayo ng bagong topic ngayon siguro sa mga susunod na mga pagkakataon. Hopefully, yung mga books sa Bibles ay mapag-aralan po natin. So, ngayon po mag-start po tayo sa Book of Acts. Alam ko naman familiar po kayo dito. Ito po yung mga gawa ng apostol. Ang title po natin is The Promise of the Holy Spirit. Start po to ng Acts 1, Acts chapter 1, verse 1 to 11. Pag-aaralan po natin, brief background lang po, yung Acts po is siya. Yan po yung mga gawa ng mga apostol yung time na yun. Sulat po dito sa book na to. Ito po tingnan yung brief background lang po ng Acts of the Apostle. Ito, 5th book of the New Testament po siya. Bali, yung verse 4, yung first na 4 na book po ng New Testament is yung Gospel. Yung alam po natin yan, yung 4 na yan. Then ito sumunod po doon, yung pang-5 is yung Acts of the Apostles. It tells the story of how the early church began and spread after Jesus' resurrection and ascension into heaven. Bali kung tatanungin niyo po, sino po ba nasulat ng Acts, ng Book of Acts? Ito po, Acts was written by Luke. Si Luke po, author din po siya. Alam niyo po natin yung Gospel of Luke. Bali, yung Book of Acts daw po is the continuation of Gospel of Luke. Kung babasahin niyo po, yung ending po nung Book of Luke is yung ascension po ni Jesus sa heaven. At bali, ito rin po yung simula ng Acts. Book of Acts. Kung bali, yun nga po, sabi nga po ni ang author na si Luke,
Ito po yung continuation po nung libro niya. It highlights the work of the Holy Spirit, the bold preaching of the apostles, especially Peter and Paul, and the growth of the Christian church from Jerusalem to the rest of the world. Bali, ito po, dito po, marami pong history po na naganap, na sulat sa Book of Acts. Alam po natin si Luke ay, ang pagkakaalam ko po is siya po isang magandang manunulat. Kaya po yung sulat na to, yung kanyang book na ginawa is talagang into details po talaga yung mga nangyari sa mga disciples, sa apostles, kung paano nalaganap ang Christianity after nung kamatayan at pagkabuhay niyo po ang ating Panginoong Yesus. So, kung kayo po ay interesado na matuto at malaman ano ba ang nalaman ng Book of Acts na to. For sure, ito po yung una nating parang Bible study for Book of Acts. Sa masusunod pong Friday, iba pong mga teachers ang matutuloy po nito. Ihihimayin po natin ang Book of Acts unti-unti para matutunan po natin ang bawat isa. Ito po sa Acts 1, 4 to 5. NLT version po yung gamit ko. Ito po yung sabi. Once when he was eating with them, bali, yung tinutukoy po dito, si Jesus, he commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised, as I told you before. John baptized with water, but in just a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Bali, yung background po nito, yung verse na to is, nakikipag-usap po. Ito na po yung time na nag-resurrect na po ang ating Panginoon. Alam po natin nung namatay po siya, kinrucify, after 3 days, nabuhay po siya. At nagpakita po siya sa disciples, sa kanyang disciples ng ilang beses po. At ito nga po isang sa mga interaction nila, nag-uusap po sila, siguro maramang madalas po si Jesus kasi nakipag-interact po sa kanyang disciples sa tuwing kumakain, yan po siguro. Sabi niya po dito, ayun nga po, when he was eating with them, inutusan niya po na do not leave Jerusalem until the Father sends you a gift he promised. As I told you before. So alam na po ng mga disciples ito, meaning may promise po si Jesus na alam nila yung mangyayari, yung prophecy po sa Old Testament na siya ay mamamatay, mabubuhay. But then again, nagwo-worry po siguro yung mga disciples kapag iiwanan nila or pupunta na babalik na si Jesus kay God the Father natin sa heaven, is nababahala po siguro yung mga disciples. So, niremind po siya ni Jesus na ito po, John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Ito po yung pag-aralan po natin yung final instruction po ni Jesus sa kanyang disciples bago po siya bumalik sa langit. Number 1, he commanded them not to depart from Jerusalem. So, yun nga po, sabi niya, wag muna kayong umalis kasi may possibility po kasi natakot po sila siguro. Nung time na yon, alam naman na maaring pinapahanap po yung mga disipulo ni Jesus nung time na yon sa mga Roman ng empire, ng mga high priest po noon dahil nga po gusto na lang po nilang stop yung Christianity yung ministry po na tinatag ni Jesus. So, may possibility po na maghiwa-hiwalay po yung mga disciples sa Jerusalem. Pero in-instruct po sila ni God, ni Jesus, na wag mo na kayong umalis sa Jerusalem. To wait for the coming of the Holy Spirit, the promise of the Father. So, ito po, hintayin nyo lang, parang ganun yung sabi po ni Jesus, wag mo na kayong umalis. Hintayin nyo lang na bumaba yung Holy Spirit.
Gaya po sabi din sa verse na nagbasa kanina, na yun nga po, John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So, yun po yung pina-promise ni Jesus. Alam niya, kilala niya po si Holy Spirit dahil yun nga po, isa po tayo naniniwala sa Trinity about God the Father, si Jesus, the Son, and the Holy Spirit. So, yun po. Jesus knew that they really could do nothing effective for the kingdom of God until the Spirit came. So, aware po si Jesus na kung wala pong basbas or um, pagpapala mula sa Holy Spirit, hindi po ma-expand or ma mapapalaganap ang kingdom of God. Alam po ni Jesus yan, kaya po he commanded them to not to depart from Jerusalem, na maghintay po sila. He commanded that the promise of the Father to be baptized with the Holy Spirit. Yun nga po. Jesus told of the promise of the Father. Yun po yung promise ng Father, which is the coming of the Holy Spirit. Bali, ito po yung katunayan o patunay na nag-exist po talaga yung Trinity. Meaning, si Jesus ang nagsabi po sa mga kanyang disciples, yung promise po ng kanyang ama, Father, na bababa ang Holy Spirit para sila'y samahan na siya yung papalit kay Jesus, 'di ba, nung nag-start siya ng ministry, pagbalik niya sa heaven, Holy Spirit naman yung mag-guide sa kanila. The Father would never promise something he could not fulfill. So, yun nga po, alam natin na ang Panginoong ating Ama, pinufulfill niya yung mga promise na kanyang binibigay sa atin. It shows that the promise belongs to all His children. Since it comes from the Father. It comes from God as our Father. So, alam naman natin, nagpa-promise ang ating Panginoon sa kanyang mga anak. At tayo yun, isa yung mga disciples that time na yun, pinaramis niya na huwag kayong matakot or mabahala na sa mga persecution na darating sa kanila. Maaaring yun nga, inisip nila, may takot na sila, baka mangyari din, ma-crucify din sila gaya ni Jesus. So, at alam din ni Jesus na yung mga pagdadaanan ng mga disciples. At alam niya kung na ang Holy Spirit lang ang makakatulong sa kanila para magampanan nila yung utos ng Panginoon. Ito po, sabi po sa Acts 1, 6-11. So, when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. After saying this, he was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see him. As they strained to see him rising into the heaven, two white-robed men suddenly stood among them. Men of Galilee, they said, why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. Bali, yun po yung nangyari after nung instruction ni Jesus. Background din po nito is 40 days po after nung nag-resurrect si Jesus, 40 days po muna siyang nakisama sa, babasa po natin sa Acts 1, sa mga unang verses, 1-3 ata yun.
40 days po siyang nagstay with the believers, hindi lang po sa mga disciples, pakita rin po siya sa mga presence niya sa ibang mga tao na naniniwala sa kanya, sa kanyang mga followers, na proof na namatay siya, alam nilang namatay siya, pinako sa krus, then nabuhay siya. Yun po yung 40 days po na nilaanan ng Panginoon para siguro magbigay ng instruction, commandments, magbigay ng ito gagawin nyo, ganito gagawin nyo. At alam ng Panginoon na kailangan nila ng encouragement yung mga disciples na dahil meron silang gagampanan na mahalaga after ng kanyang mission dito sa earth. Disciple asked Jesus a final question before his ascension. So, yun nga, bago po bumalik po ng langit ang ating Panginoon, may tanong po yung mga disciples na matagal na rin nilang tinatanong to lagi sa Panginoon. Ito yung tanong ng Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Parang ito po yung sinasabi po ng mga disciples na matagal curious po sila dahil alam nila yung prophecy sa Old Testament na i-restore po yung Israel at magkakaroon po ng bagong kingdom. At ito po yung tinanong ng mga disciples sa kanya. Kung kailan daw ba? Kailan daw po ba yun? Kasi tayo man din parang assist kung tayo rin po siguro yung disciples ni Jesus. So natin po malaman kung kailan po yung time. This was a question asked many times before, but it had a special relevance now. Ito yung tamang time din. Tagal na po tatanong to ng mga disciples sa kanya, pero ito yung tamang time para isabihin po ng Panginoon yung oras. Jesus had instituted the new covenant. Ayun po yung sa Luke 22, verse 22, chapter 22, verse 20. That the restoration of the kingdom of Israel was part of the new covenant. Ito po yun. Ito po yung sa Luke 22:20. After supper, he took another cup of wine and said, "This is the cup of the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you." So, ano po yung naging tugon po ni Jesus dun sa tanong po nung mga disciples sa kanya? So, ang naging ano po yung naging response ni Jesus? Ito po. Jesus tells his disciples the timing of God's kingdom belongs to the Father, to God and the Father alone. Na Jesus did not say that there was to be no restoration of the kingdom. He simply said that the time and date of restoration was not proper for the disciples. So ito po yung sinabi niya. Hindi po tinanggi ng Panginoon ni Jesus na walang magagawang restoration ng kingdom. Pero hindi rin niya po sinabi yung time at date kung kailan po mare-restore. Ito kasi curious po yung mga disciples dun at gustong-gusto po nila malaman. Ang naging response lang po niya is in his own authority, God the Father, Jesus show his submission to the Father. Sinabi niya po na si God the Father lang nakakaalam kung kailan mangyayari yun. Kasi siya may authority. Ang pinapakita po dito na yung obedience po ni Jesus na nagka-submit siya sa Father. Kasi alam natin yun nga, si God the Father lang nakakaalam at nag-obey lang si Jesus sa kanyang mission sa earth na yun nga, in-offer siya bilang sacrifice para sa ating kasalanan. Pero yung restoration, yung restoration ng kingdom, yung kanyang second coming is si God lang nakakaalam. At di niya na pinaalam sa kanyang disciples. Kasi kung pinaalam niya, ito po yung nung nabasa ko po ito, so parang ito po yung na-realize ko, siguro po, kaya po wala pong sinabing
date din po, di po dineclare ni Jesus yung date sa disciples is baka po ma-discourage po sila. Bakit po nasabi is kasi po, kunwari po sinabi po ni Jesus, after 2,000 years pa po mangyayari ang restoration. Di parang pag nabanggit po kapag po nalaman po ng mga disciples yun is parang madi-discourage po sila. So, yun. Tagal pa pala, parang hindi nila iyan yung mission na papagawa sa kanila ni Jesus to spread the gospel sa ano, sa end of the earth. So, yun po. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ayun, ito po yung pangako ng Panginoon na yung power. Ito po yung kailangan ng mga disciples na tulong po ng Holy Spirit, magagampanan po nila kanilang task. The disciples would soon receive power with the coming of the Holy Spirit. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ito po yung parang statement po. Bali, alam ni Jesus na magaganap to. And you will be my witnesses. Alam niya na eh. Alam niya na po sila telling about me everywhere. Kasi ito po yung magiging impact po ng Holy Spirit. Once na ma-receive nila Holy Spirit, ito, receiving the promised power would become witnesses of Jesus all over the earth. If we want to be witnesses, we need to be filled with the Holy Spirit. So, tayo po, if we want to be witnesses, alam na po ni Jesus na kailangan natin ng Holy Spirit. God wanted His witnesses to be sent to all the places, and the Holy Spirit would empower them to do this work. Ito po yung kanyang parang statement po to ni Jesus. Hindi po siya commandment eh. Kumbaga, alam niya na ito yung magiging effect po ng Holy Spirit sa mga disciples na telling people about me everywhere. Jesus ascends into heaven. Ito na po yung after nung mga kanyang parang huling habilin po sa kanyang mga disciples, Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. So, ito na po yung kaganapan ng kanyang mission po ni Jesus sa atin sa earth. Simula na pinanganak siya, pinalaki po siya ng kanyang parents sa earth, si Mary and Joseph, hanggang sa po siya ay nagkaroon po ng ministry, nagkaroon po siya ng disciples. Ito po yung katuparan po ng kanyang mission is katagumpayan po, victory na namatay siya at nabuhay siya muli at ngayon ay babalik na po siya sa heaven. Jesus has been taken up into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. So, ito po yung bilang Kristiyano, ito po yung pinanghahawakan natin ang pananampalataya na babalik po ang ating Panginoon na siya yung Mesaya na ating inaasahan at magliligtas sa atin. Yun nga po. Same Jesus po yung babalik. Kung sino po si Jesus nung tinake up siya from earth to heaven, siya rin po si Jesus, same Jesus pa rin po yung babalik sa atin. Jesus will return just as He left. Yun po yung sabi. He left physically and will so come in like manner. Meaning, nung malis po siya physically sa earth, babalik din po siya physically. Ganun po. Kung paano po siya umalis, ganun din po siya babalik. He left visibly and will so come in like manner. So meaning yun nga po, nakita siya ng mga disciples bago siya pumunta sa langit sa mga ulap. Ganoon din po mangyayari, visible din po siya. He left in the presence of his disciples and will so come in like manner. So yun po, ganoon din po mangyayari.
Marahil tayo na po yung mga disciples if ever po, bukas po bumalik si Jesus. Gano'n po yung mangyayari kung paano po siya umalis, paano po siya, um, um, paano po siya pumunta sa langit, gano'n din po siya babalik sa earth, sa earth. So, ito po yung pinanghahawakan natin ng mga Kristiyano na nananampalataya po tayo na ating Panginoon ay babalik sa atin. At ito rin po yung pinanghahawakan ng mga disciples ng time na yun. So, malalaman po natin sa mga susunod na pag-aaral yung ano po ba yung nangyari, effect nung promise nung Holy Spirit. So, yun nga po, nabigyan ko na po kayo ng intro kung ano po yung darating sa mga disciples. At sa mga susunod na pag-aaral ng Book of Acts, doon po yung mga pangyayari mismo, kung ano po yung nangyari that time, kung paano po na-receive ng mga disciples yung Holy Spirit at ano po yung nangyari nun. Ano po yung naging effect. Bali, conclusion po natin is while Jesus physically present is gone, we the followers of Jesus are tasked in continuing his mission with the power of the Holy Spirit, anticipating his return and the restoration of God's kingdom. So, bilang Kristiyano, alam po natin na si Jesus namatay po sa atin, sa ating mga kasalanan, pinako sa krus para kabayaran po ng ating mga kasalanan. At siya po rin bumalik din po sa presensya ng ating Panginoon, si Father God. Bumalik po siya sa kanyang Ama, pero hindi naman po nung pagbalik niya, wala na po tayong kasama, pero binigyan po tayo ng power nagagaling po sa Holy Spirit. We the followers of Jesus are tasked in continuing his mission. Kasi po, yun po yung pinaka-task natin ngayon. Until now, yung task po ng disciples, until now, ito rin tayo po mga Kristiyano, yun po pa rin yung task natin na binigay ni Jesus, yung mission na ipalaganap ang kanyang salita, ang ministry po ni Jesus sa sinimulan ay ipalaganap po natin until sa lahat po ng panig ng mundo. Kanya, yun po yung Great Commission po natin. At di po natin magagawa yun, kundi po sa tulong ng kapangyarihan po ng Holy Spirit. At dahil po doon, in-anticipate din po natin habang po tayo ginagawa natin mission bilang Kristiyano, in-anticipate din po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon and the restoration of God's kingdom. Yun po, alam ko po na ito po yung simula pa lang po ng ating pag-aaral ng Book of Acts. Marami pa po tayong matutunan kung ano po yung mga nangyari, mga istorya, yun nga po, yung mga about sa mga early churches po ng Christianity, yung mga, alam po natin kung nabasa niyo na po dati yung Book of Acts. At yun po, pag-aaralan pa sa mga sunod na pang Friday. So, inaasahan ko po na patuloy niyo po suportahan at patuloy po kayong makikisama sa amin every Friday para po tayo po sabay-sabay na matuto, lalo na po sa ating ngayong series sa pag-aaralan ng Book of Acts. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po ako sa ating huling panalangin. Lord, muli salamat po sa iyong salita. Salamat po sa yung pangako na itinupad po. Alam po namin na namatay ka dahil sa aming kasalanan, pero nabuhay ka po muli. At nung tayo po ay bumalik na po sa langit, yung pinangako niyo pong Holy Spirit ay binigay niyo sa amin. Binigay niyo sa amin dahil meron kaming mission na dapat gampanan. Bawat isa sa amin ay merong mission dito sa mundo na ipalaganap yung salita, ang gospel nagmula sa iyo. Ang mission, ang ministry mo, Lord, na sinimulan ay pagpapatuloy namin sa tulong ng Holy Spirit, ng power ng Holy Spirit. Bawat po kami po ay nananalangin na bigyan mo kami ng kalakasan, ng loob, gamitin mo po ang bawat isa sa amin na makapagsalita, makapag-share ng gospel, hindi lang po through
sa sa ganitong mga pagkakataon kundi sa mga lahat ng sitwasyon, maaaring sa trabaho, eskuwelahan, ah, maaaring sa aming pagpasok pa lang sa daan, sa mga mall or kung saan man, Lord, na nangangailangan ng iyong salita. Tulungan mo ang bawat isa, bigyan mo sila ng power, pinangako mo na galing sa Holy Spirit. Muli kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, gino-glorify ka namin. In His name we pray, Amen. Yan, muli maraming salamat po sa bawat isa na patuloy pong sumusuporta at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat po. God bless.